What's up guys? Yung po yung nga pala si King Epi. Tayo nga pumulit nagbabalik dito sa ating vlog mga tol. So ayun, for today's vlog, tuturuan ko na kayo kung paano mag-edit ng video or paano ko ini-edit yung video nila Kuya Dogs, nila Ate Chicks, nila Mabsi, sa sarili ko. So basically, takot ako gumawa na itong video na to kasi marami magko-comment na tayo na mo King Epi, ang bobo mo naman mag-edit. King Epi, napakasimple mo mag-edit. King Epi, mas magaling si Josh Pin sa'yo. Mas magaling naman talaga si Josh Pin sa akin. Tsaka correction lang mga tol, tropa ko si Josh Pin. Aminado naman ako na minsan nagpapaturo ako sa kanya mag-edit, back and forth, lahat-lahat na. Pero lilinawin ko lang sa inyo guys, no, na ba yung way ng pag-edit ng ibang editor sa ibang edit ko kasi mas gusto karamihan ng fans ni Dogs na mas simple. At syempre gusto rin ni Dogs. Ako, nagulat ako, sabi rin ni Dogs sa akin, mas gusto niya yung edit niya simple. Basta yun yung habol niya sa video niya, simple, malinis. Sila Ate Chick, simple, malinis. Sila Mabsi din, simple, malinis. Wala nang kung ano-ano pang dinadagdag. Syempre, kailangan ko mag-adjust sa system nila. Kailangan ko mag-adjust kung anong panlasa nila. Kasi syempre, nag-e-edit ako para sa kanila. Hindi ako nag-e-edit kasi trip ko lang. Nag-e-edit ako kasi nagtatrabaho ako para sa kanila. So basically, kung ano yung gusto nila, sinusunod ko lang mga tol. Tinatanong nyo sa akin, Kuya King, ano ba ang gamit na camera ni Kuya Dogs? Canon M50. Canon M50 plus wide lens, 11 to 22 ata. Nakalimutan ko na, I forgot. Tapos isang Rode Video Micro. Then, yung stand ko is, ito, Manfrotto mga tol. Ang ginagamit ko po is Vegas Pro 14 mga tol. Bam! Yan ang ginagamit ko kasi ewan ko, mas madali. Siguro may ikikwento ko na lang sa inyo kung bakit yan yung ginagamit ko. Tirahin na natin tong video na to. Uunahin ko muna yung video ni Mabsi kasi at the moment yun yung ini-edit ko. Ipapakita ko sa inyo. Then this video is sobrang simple lang. Tuturuan ko lang kayo ng basics ng Vegas 14. Then kung gusto nyo pa lang next video, i-comment down below nyo lang kung gusto nyo ng part 2 kung paano ko ginagawa yung green screen, ano pang ginagawa ko sound effect, paano ko ini-edit lahat-lahat na. So Kuya King, gumagamit ka ba ng Premiere Pro? Ginagamit ko yung Premiere Pro dati nung nagtatrabaho pa ako sa kasal, same day edit, sa debut. Pero pag nag-edit ako sa YouTube, mas prefer ko talaga yung Vegas Pro. Bakit? Kasi mas mabilis ka mag-cut, mas mabilis ka mag-crop, mas mabilis ka mag-pan crop, mas mabilis ka mag-sequence. Last thing is, familiar ba ako sa Filmora? Familiar ba ako sa pag-edit sa cellphone? Actually, hindi. Pero kung gusto nyong gumawa ako ng video kung paano ako mag-edit or paano nag-edit sa cellphone, paabutin natin ng 5K likes to mga tol. Pag umabot ng 5K likes to, gagawa ako ng tutorial paano nag-edit sa cellphone kasi ang daming nagtatanong, Kuya King, paano pag nag-edit ako sa cellphone, lahat-lahat na. Tapos i-comment down below nyo rin kung ano pa yung mga gusto nyo matutunan kasi itong ituturo ko sa inyo is sobrang basic lang. Ito lang talaga yung starter pack kasi dito naman sa Aether ang gusto nila is simple. What do I mean by simple is isang background music, dalawang background music, tatlong background music plus cut, bam, okay na sa kanila yun. Pero ako hinahaluan ko lang ng green screen, hinahaluan ko lang ng sound effects, hinahaluan ko lang ng transitions. Kasi yun yung panlasa ko, yun yung flavor ko. Kasi napansin ko nung unang linggo ko pa lang dito sa Aether, unang linggo ko pa lang sa pag-edit kay Kuya Dogs, ang dami nagko-comment na ibalik daw yung dating pag-edit which is simple lang. Mas prefer nila yung simple lang nila papanoorin, ganito, ganyan. So, yung mga pinakita kong effects kanina na intro ko, hindi ko ginagawa yun. Minsan kay Kuya Dogs kasi yun nga, ayaw nga ng mga tao. Pero through time, dinadagdagan ko siya ng green screen effect, sound effects. Gusto ko muna ituro sa inyo yung basics kung paano ko ginagamit yung Vegas Pro 14. So, tatlo lang naman yung pinipindot ko dito eh. S, D, right click, apat pala yun, yung spacebar. Paano ko ba ginagamit yon? S is para mag-split yung video. As you can see naman dito, pag pinindot mo yung S, mahati yung video, pwede mo siya galaw-galawin. Pag gusto mo mag-delete, zoom mo yan, S mo ulit. Then, right click mo, press letter D, bam! Madidelete siya. So, hindi ka natatakbo sa keyboard mo just to delete that video. Kasi ang daming editor na kiniklik pa yung backspace, ang daming editor na kiniklik pa yung delete. Pero dito sa Vegas Pro, as you can see, kita nyo, ulitin natin. Pag pinindot mo yung S, makakat siya. Pag ni-right click mo, sabay pindot ng letter D, madidelete siya guys. Then kapag ipi-play mo na yung video, kapag gusto mo nang i-review, press mo lang yung spacebar. Oh my god. So yun guys, thank you so much for watching. Tapos, pag ipo-post mo, post mo lang using the spacebar. So, sobrang dali lang, sobrang basic lang. So, always remember, S para magka-cut, right click plus D para mag-delete ng video, then spacebar, play and post, then review the video. Alam ko, vlog ni Mabs itong ini-edit ko, pero I just wanna share you guys kung paano ko ini-edit or paano ko ginagawa yung time rule. What do I mean by time rule kasi is, ang hirap niya explain. Sa lahat ng tinuruan kong mag-edit, hindi ko maklarify kung ano yung time rule. Hindi ko masabi kung ano yung time rule, pero basically, time rule is kung paano mo papatayin yung dead air, yung hang time. Kasi pag nakakita ka sa isang vlog, ang daming dead air, ang daming hang time, parang maboboringan ka, diba? So, kahit ikaw maboboringan ka sa sarili mo. So, paano ba kinakat ang time rule? Tingnan nyo dito guys ha. Ito.
stretch natin yan, okay? Pakinggan nyo lang guys. Yung dati yung video na ano, yung ano daw. Ang daming hang time, di ba? Sobrang daming hang time niya guys. So, kapag pinatay mo yung hang time na ganyan, well, nakat ko na to kanina, so Control Z lang natin. Ididikit natin. Dati yung video na ano daw. Yung bakit ang gwapo ko? Bakit ang gwapo ko? Oo, yun. Oh my God, sabi ko. Diba? Kita nyo yung difference na napatay niya yung oras na wala kayong sinasabi, na wala kayong ginagawa. Just to compress the time, mas maging lively. Yun yung tinatawag ko na time rule. Mas prefer ko lang talaga kasi eto, last thing, tingnan nyo sa pangmahabaan yan, diba? Sobrang haba niyan. Idikit natin yan lahat. Or sabihin natin na wag natin putulin. Compare natin wag natin putulin. Panoorin nyo lang guys. Actually, kahapon yun, di ba? Kahapon. O, nung kahapon yun, as in kahapon. Hindi, nung sa araw. The other day. The other day. The other day. So the other day, actually, nasa taas lang ako noon. Tapos mag-stream sana. Sa babala ako, inom ako tubig. Kita nyo yun guys, yung difference na hindi ko pa nakakat. So papakita ko naman sa inyo yung process or yung nakat ko na. Huwag kayong maglala, tuturuan ko pa rin naman kayo kung paano mag-cut later on kung interesado kayo mag-Vegas Pro. Pero itong tinuturo kasi na time roll is applicable siya sa lahat ng applications. Kung Premiere ka, kung Filmora ka, kung gumagamit ka ng cellphone, ma-apply mo tong time rule to cut the hang time, the dead air. So tingnan nyo guys. Dikit natin. Pakinggan natin Actually, kahapon yun, di ba? Kahapon. O, nung kahapon yun, as in kahapon. Hindi, nung sa araw. The other day. The other day. The other day. So the other day, actually, nasa taas lang ako noon. Tapos mag-stream sana. Sa babala ako, inom ako tubig. Pagkababa ko, may mga ano na. Taga-RR. Taga-RR na, nakaset na ng camera. Sabi ko, So yun yung unang process kung paano ako nag-e-edit is inaalam ko muna kung ano yung time rule. First things first, isasalpa ko lahat ng video nila Kuya Dogs dito. Sasalpa ko video nila Mabs, nila Ate Chicks. Then i-review ko, papanoorin ko. Then after that, cut time rule. After ng time rule, tuturo ko naman sa inyo next step which is yung fan crop. Pero ito guys, tingnan nyo yung layer dito. Ang dami kong time rule dito. So sa lahat na nakikita nyong hiwa, yun yung ginamitan natin ng time rule. So hindi ko alam kung anong tawag ng ibang editor dito, pero ako tinawag ko na lang na time rule kasi hindi ko alam kung saan ko siya natutunan. Siguro on the fly, on the run, natutunan ko siya. Hindi ko alam ano yung tatawag ko sa kanya. Time rule na lang yung tinawag ko sa kanya. So next thing naman mga tol is fan crop. Itong fan crop na to, nakita ko talaga to sa mga video ng PewDiePie. What do I mean by that is pinapagalaw mo yung video, tinatransition mo, nilalapit mo sa mukha, ina-adjust mo. Para mo yun, para mas maging lively yung video. Kasi dapat guys, ang aim nyo parati sa isang video, kahit napakapangit ng pagkaka-video niya, kahit napakapangit ng binibidyoan mo, as an editor or kahit ikaw yung nag-edit, always na maging lively yung video mo. So dito papakita ko sa inyo yung fan crop na pinagsasabi ko. Pero kung fan naman kayo ni PewDiePie, malalaman nyo yan, pinapagalaw ni PewDiePie yung video niya kasi ganito lang yung video ni PewDiePie, diba? Sobrang stable pero lumalapit-lapit, babalik, lalapit. Ganun yung ginagawa niya. Inadapt ko lang to, walang tutorial. Madali lang naman tong ginagawa ng fan crop Click mo to. Bang. Tapos lapit mo ng konti. Pag nalapit mo ng konti yan, kuha ka dito sa may bandang dulo. Then, restore mo. So, ang magiging effect nito is ganito. Meron lang sana tawag na yung blooper. Madami din, medyo madami. Actually, hindi naman. Kita nyo yung madami. Hindi nyo kasi mapansin dito, pero itong sobrang haba. Putol-putol tayo. 1, 2, 3. Lapit. Bam. Patay sa dito. Bam. Okay na. So, panoorin nyo guys kung ano yung magiging effect na itong fan crop na pinagsasabi ko. Gago, tuloy-tuloy ka nga. Medyo tuloy-tuloy nga. Nahirapan sila kay Dogs. Nahirapan sila kay Dogs kasi tawa na ako. Hindi nga kasi labag na sa loob yung pinagsasabi niya. Yun lang naman yung fan crop. So, eto na. Nakaunang turong tayo the basics, fan crop, time rule. I don't know kung ano pa yung dadagdag ko dito kasi masyadong technical ata ako pag dinagdag ko pa kung ano bang ginagamit ko sa green screen, paano ko pinapasok yung sound effects. Pero kung interesado kayo na matutunan yung sound effects, magpunta tayo sa video ni Kuya Dogs which is nilalagyan ko ng sound effects. Teka lang. So ito guys yung file na Who Wants to Have a Girlfriend. So basically, kita nyo dito sa timeline, time rule ko na siya. Sobrang haba niya. Pinagka-cut-cut ko lang siya. Then dito, ayan. Actually, hindi nga siya na post-process kasi natapos ko na ito mag-render. Pero kung napanood niyo yung video ni Dogs, post-process na to, wala na tong color white na to. For example, merong something sa video na happens. Lalagay mo lang tong sound effects na to.
Anong ginagamit kong sound effects? Sapak, split up, naugulat. Pero kay magalala, ilalagay ko naman yung link sa baba. Ko-compress ko lahat ng sound effects na ginagamit ko para sa inyo guys. So ito try namin si Yun lang guys, yun lang yung pinaka-basic para sa akin. Then, etong sumasayaw si Kuya Dog. Siguro next video na lang to kasi masyado tong technical. Tingnan nyo. Chris Brown. Okay guys. Yun lang naman, pinapagalaw ko lang talaga siya sa pag-pan crop eh. Tapos ito, raise, color balance. Nasa preset lang yun ng Vegas Pro. Then pinapagalaw ko lang siya dito. Tapos lalagyan ko ng transition. So sorry kung ang gulo ko magturo. Di ko alam kung minintindihan ba kayo. Pero yun lang guys, basically tatandaan nyo lang kung gusto nyo gumamit ng Vegas Pro 14. You should know yung basics, which is yung S, right click plus D, the space bar. Kasi yung tatlo na yun mabubuhay na kayo. Then after nun, i-apply nyo naman yung time rule. Cut. Tira nyo dito sa video ni Kuya Dogs. Ang daming beses ko siya tinime rule dahil ang daming dull moments. Ipapakita niya yung mga ginagawa na Lebron. Ayan, time rule. So, yun talaga ang importante guys. After mo mag-cut, syempre sabihin natin, Kuya King, napakadali lang naman yan, time rule na yan, ang dali lang naman mag-cut, bakit mo tinuturo yan? Guys, ang point nung time rule na yan for me is paano mo siya i-cut on time, paano mo siya pagdidikitin para matanggal yung boring moments. After nung time rule, ilagay nyo yung pan crop. Di lang naman yung hindi lang basta-bastang zoom in, zoom out yung pan crop. Tingnan nyo yung ginawa ko dito kay Lebron. For example, ganito yung video niya. Tapos gusto mong i-zoom sa mukha ni Lebron to add some character. Kunwari dalawa kayo sa video, gusto mo ipakita yung kaibigan mo na nasa malayo. Pan crop, lapit mo sa mukha to add some characters, to add some flavor sa video mo. So ganito, tingnan nyo. Ito yung original crop, hindi ko pa na-crop to. Pero nilapit ko dito sa mukha ni Lebron to add some character, to add some effects, mas nakakatawa, lahat-lahat. Another example of time rule is latest na video ni Dogs na magkano kinikita niya sa YouTube. I know sobrang plain ng pagkaka-edit doon, pero kasi yun yung gusto ni Kuya Dogs. So game tayo guys. Tayo mo pa itay sound. Kita nyo yan guys. Pan crop. Pag hindi natin pinan crop yan, naka-zoom out lang. Pa itay sound. Yun lang, napaka-plain. Hindi mo nakita na pinahid ni Dogs yung kulangot kay Lebron. Pero kapag pinan-crop mo yan, pinakita mo yung ginawa ni Dogs. Tayo mo pa itay sound. Mas may effect, mas may character. So yun yung pina-point out ko sa pagpapan-crop ko. Then last thing naman is yung sound effects. Nakita nyo naman paano maglagay ng sound effects. So tadsahin nyo lang, pulsuhin nyo lang kung ano yung nararamdaman yung sound effects, yun yung ilagay nyo. Masama kapag sobrang daming sound effect at masama kapag sobrang konti nang nilalagay mong sound effects. Ilalagay ko na lang dito sa baba. Kayo na bahala mamili kung anong gagamitin yung sound effects. Ang tagal ko nang inimbak to sa stash ko, pero first time ko lang na mag-share sa inyo kung ano mga ginagamit kong sound effects. So that's it for today's vlog mga tol. Maraming salamat sa inyong lahat. Sobrang maraming salamat sa pagnood na itong video na to. I know, sobrang natagalan. Hindi ko alam kung komplikado, pero yun nga, ulitin ko kung gusto nyong gumawa ako ng sobrang simpleng tutorial. Paano mag-edit sa cellphone, paano mag-edit sa Filmora, or kahit saan gusto nyong application. Pabuti natin ng 5K likes to mga tol. So next video natin siguro, ewan ko, next time pa, next video natin tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng green screen, paano maging kwela yung video, paano maglagay ng sound effects ng pinong-pino, paano mag-edit ng interview. Like, comment, share, and subscribe. Maraming salamat sa inyo mga tol. Icho Boy, yung nga pala si King FB aka family friendly content creator on the go. Maraming salamat. Peace! Sana may natutunan kayo guys, kasi wala akong natutunan sa sarili. Walla walla bing bang. Walla walla bang.